Good day. So for today's video, ang i-discuss natin or ang gagawin nating tutorial is about sa mga tagging or kung paano gumawa ng sarili nyong tagging. So yung gagawin natin dito is sample kung yung ikaw as a designer or yung company nyo gusto nyong mag-set ng sarili nyong standard or yung sarili nyong tagging na gusto nyo para sa inyong standard. So, may open na ako ditong project. So, magagawa lang ako ditong wall. So, once na-set natin to, lalagyan ko lang siya ng door. So, dito, mapapansin nyo, pag na-input na natin to, check muna natin yung part na to dito sa properties. So mapapansin nyo, ito yung name ng door. Tapos itong ibang items dito like dito sa identity data, image, comments, mark. So kaya ko po ito dinidiscuss kasi related po ito sa gagawin nating tagging po. So una, pwede din nating check dito sa loob, edit type. So, mapapansin nyo, dito sa baba, may identity data din siya. So, mapapansin nyo po, may mark din siya dito, pero type mark. So, may number siya. Ito po, iba yung dito sa loob, iba siya compared dito. No? Mamaya po, ipakita ko sa inyo kung kasi kaya siya magkaiba. So, sa type po siya, type mark. Kasi depende po siya doon sa properties ng family, yung dito sa type niya. So, okay ko lang to. So, ngayon, gagawa ako ng tag. So, may default po siguro dito si Revit. So, ito lang yung default na tagging niya. So, TG. Delete ko po muna. Command TG. So, yan. So, 1 po yung lumabas niya. So, pag clinic ko po itong door natin, sa mark po siya nagbabase yung tagging niya. So, ngayon, kasi kung mapapansin nyo po sa mga standard ng mga or sa ginagawa ng mga designer o sa mga company, may standard sila na depende sa kung ano yung gusto nila. So, dito sa doors po, madalas mapapansin natin, may bilog siya. Then, yung door number or yung door tag niya. So, ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng sarili nating tagging. So, dito po, mag-open lang tayo. New. Then, family. Tapos, dito sa taas, yung annotations. So, ito po yung mga default na template ni Revit sa tagging. So, may iba-iba po siya dyan. So, ang kukunin po natin is door. Ito, door tag. So, open lang natin yan. So, mapapansin nyo po, ito na yung sa view niya. So, pag magagawa po tayo ng tagging, i-click lang po natin tong label. Then, ilalabas po dyan. Ito. Pagka-click nyo po, mapapansin nyo dito yung iba-ibang mga details dito. So, ito pong mga nakalagay dito, ito po yung mapapansin nyo doon sa tinuro ko kanina. Cancel ko po muna. Doon sa project natin, yung pag sa door, ito mga to, identity data, saka yung ibang details niya. Yung dito sa loob niya. Yan. Doon po yun makikita rin. So, pag dito po, pag gagawa na tayo ng pang-tag niya, ito pong label. So, pipili tayo kung alin yung parang ide-detect niya doon sa family para yun yung lumabas na tagging. So, ang pipiliin ko po dito is by type. Type name. Ito po. So, click lang natin to, add parameter. Then, yung
papansin nyo po dito, sample value. Lagay lang po natin kung ari muna is D0. Yan. Then, okay lang po natin yan. So, mapapansin nyo po, ito na yung text niya. So, palitan lang po natin siya ng height. Gawin lang po natin siyang 2.5 mm. Then, palitan lang po natin to 2.5. Then, yung type ng text niya is Arial narrow. So, yun sa text naman po, depende kung ano yung gusto nyo. Pero ito po yung madalas kong ginagamit. So, okay ko lang po to. So, ito na po yung para sa door tag natin. So, yung sinasabi ko po, yung ibang sa mga standard natin, meron po siyang parang may circle, yung mga ganun. So, lagay lang po tayo ng line. So, sample po ito. Yan. So, ito na po yung door tag natin. Ano po? Yan. So, isi-save as ko lang to. Door tag 1. Then, save lang natin. Then, ilo-load po natin siya dito sa project. So, insert, load. So, hanapin lang po natin yung sinave natin. Ito po yung door tag 1. So, open lang natin yan. So, once na-load po, try natin siyang i-load, i-tag na doon sa door natin. So, tag natin. So, mapapansin nyo po, ito yung lumabas na tag niya. Yung number. Since, kaya po ganun, kasi yung naming po ng door natin, ito yung nilagay niya. Naka-default kasi kay Revit yung size ng door. So, kung gusto po nating mapalitan to, i-duplicate lang po natin yan. Then, i-rename natin siya as D1. Sample po yung tagging natin sa kanya or ma-determine ko anong door yun is D1. So, okay. So, makikita nyo po, napalitan na siya. So, yung ginamit po kasi natin, di ba, kung matatandaan nyo po sa label ito, edit, is yung type name. So, balik lang po ako dun sa project natin. Type name po yung ginamit natin, which is yung cat type, kung anong type siya, door, then yung name niya is D1. So, yun po yung lumabas dito. So, pag minsan po, ang gusto nung iba naman, may door tag na D1, then pag minsan, nilalagyan pa nila ng kung anong floor yung door na yon. So, pwede din po natin gawin siya dito. Gagawin lang natin, medyo lalakyan lang yung size ng ating circle. Or depende po kung anong shape nung para sa tagging nyo. So, dito po sa tutorial natin, gagamitin ko lang naman po is circle. Then, lagay lang po natin is gawin ko lang tong 6. Yan. So, dito po sa taas is yung door tag mismo. So, create lang po akong line. Then, dito sa baba, gawan din po siya natin ng label. So, ang pipiliin po natin dito is mark lang or comment. So, ito may mark. Pwede din po yung comments. So, ang lagay na lang po natin is comment. Then, add natin. Ang sample value po natin is level. Yan. Okay. So, ito na po siya. So, ima-match properties ko lang po to. Double check ko lang. Comments, tama.
Then, isave as na po natin to. So, para po buo pa rin yung, pwede po nating palitan yung parameters niya ng transparent yung text. Para hindi man na tatabunan yung mga lines. So, yan. I-center lang po natin siya. Yan. Then, i-save na po natin to. So, door tag 2 naman po siya. So, pag na-save na po natin yan, balik tayo sa project, then i-load po ulit natin siya. Insert, load family, itong door tag 2. So, ngayon, gagawa tayong isa pang door. Yan. Then, itag na po natin siya. Yan. So, mapapansin nyo, so bakit siya question mark? Kaya po siya question mark since dito, tandaan nyo po, comment yung ginawa natin. Dito sa comments, wala po tayong nilagay na info. So, gagawin po natin, lagyan lang po natin. Halimbawa po, yung door natin sa standard ng company nyo or yung gusto mo as iset para sa drawings mo is merong level kung anong floor yung sa door na yon. So, lagay lang po natin kung ari GFL. So, ground floor level. So, yun, makipansin nyo po, nag-reflect na po dito yung info na nandun sa comments. So, yun lang po. Tapos ito, mapapansin nyo, yung size ulit ni-reflect niya since pag clinic po natin to, mapapansin nyo, di pa po napapalitan yung naming nito. So, duplicate lang po natin yan. Then, D2. Then, okay. So, napalitan na po. So, ganun lang po yung sa paggawa ng door tag. So, ito naman po, regardless po yan kung yan is window or kung tag man siya ng equipment. As long as nasunod nyo po yung procedure sa paggawa ng label dito. Yung pagpili nyo po dito kung alin yung i-detect niya para mag-reflect doon sa tagging nyo. So, dito lang naman po kayo pipili. Saka, kung anong type ng annotations yung gagamitin nyo. So, halimbawa po, may magawa ulit tayo ng bagong annotation. New, project, family, then annotations. So, mapapansin nyo po dito, may iba-iba tayong tagging. So, yung sa door po, kasi kaya door tagging yung pinili ko dito. Kasi since door naman talaga itatag natin. Pero pag ibang type na po ng family itatag natin, kailangan kung ano po yung nakaset na default ni Revit yung gamitin natin. Kasi hindi siya po magre-reflect yung tag pag, halimbawa, door tag siya, tapos tinag nyo sa window, which is magkaiba po ng category. So, ganun lang po yung medyo dapat tuunan niya ng pansin pag gagawa ng tag. So, pag equipment po yan, sample po dito. Regardless po yan kung anong type ng family. Sample po kung equipment tag o ito pong gagamitin natin, metric equipment tag. Tapos, gagawa na lang tayo ulit nung pang-tagging natin. So, ganun lang naman po siya. Depende na po dun sa pag gagamitan nyo ng tag. So, dito, check lang po natin kung ano pa yung ibang default ni Revit na tag. So, meron siyang device tag sa electrical. So, try na lang po natin window tag. Yan. Open. So, mag-set lang po ako dito ng isang shape. So, simplihan ko na lang po yung tagging ko. So, gawa po ako ng label. Type name po madalas ginagamit ko. Basta iset lang po natin na maayos yung sa family name niya.
type name. Pwede din po itong mga type mark, pero mostly po kasi ginagamit ko ito. Depende na po sa inyo. Isi-set nyo na lang po sa properties ng family. So, type name, then W-0. Yan. So, ito, edit ko lang po ulit. So, ang importante lang po dito, tama yung label nyo, then doon nyo po i-edit sa properties ng family. Yun lang po talaga ang main na isa sa dapat tandaan natin. Kasi pag hindi po natin alam kung alin yung papalitan natin doon, so hindi rin magre-reflect yung tong tagging na ginawa natin. So, ito po, isi-save as ko lang din. So, window tag naman siya. So, pagka-save ko, load lang natin. So, dito, gagawa lang ako ng window. WN. Then, ito na yung window natin. Then, itatag ko na siya. So, yung default niya is, ganun sa kanina, naka 1 lang. Kung ano yung mark niya. So, yung ilo-load lang natin yung tag na ginawa ko. Then, pag na-load na, tag natin, TG na command. Then, yan. So, i-rename lang natin siya since yung size ng window yung naka-naming niya sa family. Duplicate, then, sabi natin, window 1. Okay, so ito, type. So, ganun lang po yung paggawa ng tagging. So, regardless po yan kung anong family type, basta piliin nyo kung window yan, window tag yung ng type ng template ang gamitin nyo. Pag door, pang door tag na template. So, depende na po kung ano yung paggagamitan nyo ng tag. Kung sa pipe, meron din naman po dun. O, pakita ko na lang din po sa inyo pag sa pipe. So, dito po, set ko lang. So, may pipe po tayo dito na ang size niya is 150 diameter. So, hindi ko na po i-explore masyado yung kung anong system type niya or ano. Ang importante lang naman muna is malaman nyo kung paano gawa ng tagging. So, dito, yung size niya is diameter. Yung 150 diameter. So, pag nagtatagging lang naman tayo ng mga pipes, ang importante dyan is pipe size, then kung anong type ng pipe yun. So, gawa lang ulit tayo ng bagong family, then annotation, tag. So, dito, titingnan natin kung alin yung pwede nating gamitin for piping. So, check lang natin kung anong magandang tagging dyan. So, sa ngayon, parang wala ditong pipe tag. So, itatry natin tong generic tag. Or, kung di pa natin siya matry, try muna nating itag tong pipe TG. So, walang default. Ang gawin natin, insert yung gawa tayo ng bagong family, new family annotations. Then, ang itry muna natin is itong generic tag. So, ito try po muna natin to. Hindi ko sure kung ito yung magagamit sa pipe tag. So, okay. So, may note sa dito. Yan o. Use properties, family categories, and parameters to set tags category. Insert point. Applets. So, delete na po natin to. Hindi na kailangan.
Then, so ang tagging natin sa pipes is yung more on size and kung ano yung type ng pipe niya. Di-label po natin yan. Click lang natin. So, ang hanapin natin is yung size. Hanapin po natin kung meron ditong size. So, naka-generic model tag siya. So, kung sa pipe po natin siya gagamitin, hanap tayo dito ng pipe tag. I-change po natin siya as pipe tag. So, hanap tayo ng pipe tag. Yan, pipe tag. So, ito po. Fittings or pipe tags. So, ito po ang pipili natin. Pipe tags. So, okay. Then, click natin. So, dito, mapapansin nyo, nag-iba na siya. May mga nadagdag. So, hanapin po natin is size. Yon. Makikita nyo po size. Kanina is wala. Nung generic tag pa lang siya. I-cancel ko po para mas maintindihan nyo. Mapapansin nyo po dito sa taas, naka-pipe tag siya. Ibalik po natin siya sa generic. Ito, generic annotation. So, pag ginawa ko yung label niya, mapapansin nyo, ganito lang siya or palitan natin siya ng generic model tags. Okay. Then, label. So, mapapansin nyo ganito. Which is, kung mapapansin nyo, wala yung size. Which is, dapat merong size dahil yun yung need natin sa tagging ng pipe. Ano po? So, para magkaroon ng size, palitan natin yung type ng annotation niya dito sa taas. Palitan po siya natin ng pipe tag. Ito, pipe tags. Then, okay yan. So, pagka-click natin ng label, mapapansin po natin sa baba, meron na siyang size. Ito. So, ito pong gagamitin natin. Input lang natin dyan. So, pag ito po yung inano natin, i-determine niya kung ano yung size ng pipe. Then, lagyan po natin siya ng suffix dito sa. So, sample po, ang lalagay ko is soil pipe or sanitary pipe, SP lang. Yun yung abbreviation niya. Then, ito na po yung tag niya. So, check ko lang po yung dimension. So, palitan ko lang ng 2.5. Then, aerial narrow. Then, 2.5. So, ito na po yung pipe tag natin. Na po. So, isa-save as natin to. Pipe tag. Lagay natin SP for sanitary pipe tag. Then, save. Then, ilo-load po natin siya sa project. Lagyan lang natin ng shade. Insert. Load. Then, itong pipe tag. So, pag ginamit na po natin tagging TG, so, ito na po, nag-reflect na po yung automatic yung size. Ano po? Kasi dinetect niya kung ano yung size dito. Yung diameter. 150 mm. So, ito po mismo yung nadidetect niya at nire-reflect agad niya. So, automatic na po. Mas mabilis to kaysa magmano-mano kayo ng text. Para mas mabilis po yung trabaho natin. So, ganun lang po yung paggawa ng tagging. So, basta ang ano lang po dyan, depende kung ano yung purpose ng tag nyo. Kung window tag ang gawin nyo. Kung door tag. Kung pipe, ganun po sa ginawa natin. Generic muna, then change natin to
pipe tag. So, ganun lang naman po yun. Regardless po kung anong paggagamitan nyo ng tag, basta i-determine nyo kung anong type ng tag yung gagamitin nyo as template. So, hanggang dito na lang po yung tutorial natin at sana po makatulong ito sa inyo sa paggawa ng mga standards nyo or templates. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.